Hindi na siya kailangan, Celestine. Hindi natin kailangan ang lason niya. Ang boses ni Doña Imelda ay bumara sa lalamunan ko na parang buto. Hindi ko na kailangan ng ibang patunay. Ang lason. Ang lason na tinutukoy niya ay si Tala, ang anak ko. Dahan-dahan akong umatras mula sa likod ng pinto ng kusina. Ang sahig na marmol na ito, na dating sumasalamin sa karangyaan ng buhay ko, ay naging patibong ngayon ng aking pagkakanulo. Sa kamay ko, hawak ko ang isang maliit na sobre na may 3,000 piso. Ito ang huling natira sa naipon ko mula sa pagbebenta ng isang lumang wristwatch. Ang halaga na sapat lang sana para sa gamot ni Tala sa susunod na 2 linggo. Ngunit sa likod ng pintong iyon, ang halaga ng buhay ng anak ko ay tinatawaran na parang isang basurang itatapon. Ang hangin sa loob ng baga ko ay tila tumigas at ang puso ko ay nag-iba ng kompas. Ito ay hindi lamang sakit. Ito ay isang lamat na lumitaw sa gitna ng aking kaluluwa. Tiningnan ko ang mga kamay ko na nanginginig. Sa loob ng ilang buwan, ipinilit kong maging isang mahinang tao. Isang taong madaling kontrolin para lang mahuli ang mga ahas sa buhay ko. Ngunit hindi ko inaasahan na ang lason ay galing sa pinakamamahal kong sinta. Hindi nagtagal, lumabas si Celestine mula sa silid kainan. Nakangiti siya. Ang ngiti na dati nagpapagaan ng loob ko, ngunit ngayon ay naging isang palamara sa dilim. Ang suot niyang damit ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong kayamanan ko. "Oh, Crisanto, you look pathetic," sabi niya. Ang tinig ay puno ng pagkamuhi. "Sa dinami-rami ng taong inutusan mo para maging mahirap ka, you really look like trash now." "Celestine, what are you talking about?" Ipinilit kong magkunwari. "Stop playing games, hon." Inilabas niya ang isang nakatiklop na papel. "Hindi ka na nakakatawa. Ang sinabi ni Mommy ay totoo. You are nothing now. The court already froze everything. And you know what? Wala akong planong maghirap para sa isang taong tulad mo. Our engagement is over, Crisanto. Official." Sinabi niya ito habang ipinapakita ang isang picture frame na may litrato namin noong masaya pa kami. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot niya ang frame at ipinukpok sa gilid ng mesa. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila pumunit sa puso ko. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ko. Narinig ko ang mahina at mabilis na paghinga ni Tala sa itaas. Ang pag-atake ni Celestine ay hindi lamang personal. "Huwag kang mag-alala. May nakahanap na akong magandang pamilya para kay Tala," dagdag ni Celestine, tumatawa ng sarkastiko. "They will pay well. Kaya, Crisanto, pirmahan mo na ito. A simple waiver of rights." Bigla akong napatigil. Ang paningin ko ay lumabo. "Wala kang karapatang gawin yan sa anak ko." Sa aking pagtayo at pag-aalboroto, narinig namin ang isang mahinang iyak mula sa itaas. "Daddy, ang sakit ng dibdib ko." Si Tala, naghihirap na siya. Hindi ko na inisip ang aking pagpapanggap. Agad akong tumakbo sa hagdan, ngunit naunahan ako ni Celestine. "Ayan na, Crisanto. Your perfect timing, your heart-wrenching drama," sabi niya. "Celestine, nasaan ang gamot niya? Please, the syringe." "Nasaan?" Sa isang kisap mata, inilabas niya ang maliit na bote ng nitroglycerin. Ipinakita niya ito sa akin. Ang matatalim ng ngipin ay nakanganga sa isang masamang ngiti. Masamang ngiti. "Ito ba? Ito ang pinakamahalagang bagay para sa buhay ng anak mo?" Bago ako makasagot, inihagis niya ang bote na tila isang dumi. Tumama ito sa dingding at bumagsak sa labas ng bintana. "Wala kang laban, Crisanto. Ang buhay ng mga mahihirap ay hindi mahalaga. Pirmahan mo na ito at bibigyan kita ng kaunting pera para makatakas. Or else, I will tell the world you are a fraud and a child abuser." Hindi ko na maalala ang mga salita ko.
ang pagmamakaawa. Ang tanging nakita ko ay ang mukha ni Tala na namumutla at ang kaba sa dibdib ko. Pirmahan. Kailangan kong pirmahan. Kinuha ko ang panulat. Ngunit bago ko tuluyang pirmahan ang papel na sisira sa akin, isang boses ang narinig ko. "Huwag po, Sir Crisanto." Si Marisol. Dumating siya, basang-basa dahil sa mabilis na pag-uwi, dala-dala ang isang supot na may laman ng pinagsama-samang mumunting barya. Siya ang aming tapat na kasambahay. "Ma'am Celestine, huwag po. Buhay po ng bata iyan." Marisol, hindi niya pinansin ang pananakot ni Celestine. "Kahit wag na po kayong mag-alala. Eto po. Eto po ang lahat ng naipon ko. Pakiusap, ibigay niyo po ang gamot." Tiningnan ni Celestine ang mumunting barya ni Marisol. Pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Marisol na puno ng mga luha. Sa isang iglap, tumawa siya ng malakas. Ang tawa ay parang tunog ng pako na kumikis-kis sa salamin. "Marisol, ang mga barya mo, para saan? Para bilhin ang buhay ng isang batang may sakit? Ang pag-asa mo ay katumbas lang ng barya na ito. Walang halaga. Kaya, Marisol, keep your trash money. You need it more than me." Kinuha ni Celestine ng papel na may pirma ko at lumakad palayo na tila nagwagi. Sa paglabas niya, bumulong siya kay Marisol na sapat na para marinig ko. "Wala kang laban, alipin. Ang amo mo at ang anak niya ay akin na." Ang aking paningin ay nakatingin sa mukha ni Marisol. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit ang kanyang bibig ay nakatikom. Ang kanyang panga ay nagpapakita ng isang matinding galit na hindi ko pa nakita. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Hindi niya pinansin ang pagod at basang-basa niyang damit. At ang tanging nasabi niya ay, "Kukunin ko ang gamot. Kukunin ko ang lahat ng makakaya ko." Naiwan akong nakatayo sa isang bahay na puno ng pagkakanulo at kasinungalingan. Sa isang banda, nakita ko ang aking kaaway. Sa kabilang banda, nakita ko ang aking anghel. Ngunit ang tanong ay, matapos kong ibigay ang pirma ko, paano ko papoprotektahan ang tanging taong nagmamahal sa akin nang walang kapalit? Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko si Tala at mabilis na tumakbo. Sinusubukang humanap ng isang ospital. Habang tumatakbo ako, narinig ko ang tunog ng mabibigat na yapak sa labas. Nagmamadaling pumasok ang ilang lalaki na may daladalang mga dokumento at selyo. "Crisanto del Marco, this house and all the assets inside are now officially seized by court order and we are taking everything starting now." Wala akong nagawa. Niyakap ko lang si Tala. Sa gitna ng pagkawasak ng buhay ko, narito si Marisol na tumakbo sa ulan para sa amin. Ngunit ang kaniya namang naipon ay naubos. Nabalik lamang ang aking diwa nang makita ko si Marisol na tumatakbo pabalik. Hawak ang isang maliit na brown paper bag. Ang kaniyang hininga ay putol-putol. Ngunit ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng takot, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa nakita niyang mga lalaki na kumukuha ng lahat ng aming pag-aari. Tiningnan niya ang paper bag sa kamay niya. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang 100 pisong papel na nasa loob ay ang tanging natitira. Ang utang na loob na nararamdaman niya sa akin ay ginawa siyang isang martyr. Nahanap kami ni Marisol ng silid na matitirahan. Hindi ito isang silid. Ito ay isang maliit na espasyo sa ilalim ng hagdanan ng isang lumang boarding house, kung saan ang amoy ng amag at pinatuyong isda ay tila nagpapabigat sa bawat hininga. Pagpasok namin, tumambad sa akin ang isang pader na may mga bakas ng lumang pintura at isang maliit na bintana na nagpapahintulot lamang ng kaunting liwanag. Hindi ito ang palasyo na nakasanayan ko, ngunit ito ang naging kanlungan namin. Tiningnan ko si Tala na nakahiga sa manipis na kumot. Napapikit siya. Ang kanyang dibdib
ay may mahinang paggalaw. Doon ko naramdaman ang lamat sa aking kaluluwa. Ang aking kayamanan ay nasira. Ang aking puso ay nabasag. Marisol, siya ang gumalaw, ang tanging taong gumalaw. Kinuha niya ang natitirang barya at papel na pera, ang natitira sa naipon niya para sa pamilya niya sa Leyte. Tahimik niya itong iniabot sa may-ari ng bahay. Ang mukha niya ay walang bahid ng pagsisisi, utang na loob. Ang mga salitang yon ay tila nakaukit sa bawat ugat niya. Naalala ko, hindi ang kanyang inaasahang mana, kundi ang kwento ng kanyang inang sinagip namin sa ospital, ang mga bayarin na hindi namin sinisingil dahil sa simpleng kabaitan. Ngayon, binabayaran niya ang utang na yon, hindi sa pera, kundi sa pag-aalaga. Sir Crisanto, huwag po kayong mag-alala. Ang mahalaga, ligtas si Tala. Hindi siya tumingin sa akin. Ang tingin niya ay nakatuon sa isang butas sa sahig. Tila kinakalkula niya kung paano makakahanap ng trabaho sa susunod na araw. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang matinding pagpihit ng doorknob ang narinig namin at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Pumasok si Celestine kasama si Doña Imelda. Nagdala sila ng amoy ng mamahaling pabango na tila lason sa loob ng aming munting kanlungan. Oh my God, Celestine, is this real? Nagsimula si Doña Imelda sa kaniyang pangaasar. Tiningnan niya ang buong silid ng may pagkasuklam. It smells like old fish and poverty. This is where the mighty Crisanto del Marco sleeps? Disgusting! Celestine naman ang lumapit sa akin. Nakatayo siya ng may taas noo. Ang mga mata niya ay nagpapahayag ng tagumpay. Dumating kami dahil may naiwan ka raw na mahalagang bagay. The court order says, we can seize any of your assets, kahit pa itong mga pinaglumaan mong damit. Sabi niya, tinitingnan ang isang lumang barong Tagalog na nakasampay sa sulok. Give me that. Ibigay mo sa akin ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa iyo ng nakaraan. Hindi ko pinansin si Celestine. Ang tanging ginawa ko ay tumayo sa harap ni Tala na nagising at umiiyak. Ngunit si Marisol ang nagbigay ng sagot. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay mamula-mula. Ma'am, wala na po kayong karapatan dito. Ito po ang bagong tirahan namin. Kayo po ang umaalis. Marisol? Ikaw ba yan? Tinaasan siya ng kilay ni Celestine. Akin na ang barong na yan. Isa yan sa mga damit na binili ko para kay Crisanto. At itong kumot na ginagamit mo, masyado namang mahal para sa isang katulong na tulad mo. Sinubukan niyang hablutin ang kumot. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang may-ari ng boarding house, ay lumabas sa kusina. Napanood niya ang eksena at ang kaniyang bibig ay nakatikom. Aba, Celestine, anong klaseng tao ka? Mahina niyang tanong, ngunit ang kaniyang tinig ay may bigat. Ang mga mamahaling bagay ay hindi mahalaga. Ang taong ito ay naghirap, ngunit ikaw ay naghahangad pa. Wala kang delikadesa, tumahimik ka at umalis na. Ang pagpigil ni Aling Nena ang nagpalamig sa ulo ni Celestine at Imelda. Sa huling sulyap ng pagkasuklam, umalis sila. Ang tunog ng kanilang mga takong sa sahig ay tila isang malakas na paalam. Nang makalabas sila, ang katahimikan ay bumalik. Marisol ay kumuha ng isang kaldero at nagsimulang magluto. Ang amoy ng nilutong isda, ang pinakamura na nabili niya, ay mabilis na kumalat. Pagkatapos, naglagay siya ng kaunting kanin sa aming mga plato. Pinanood ko siya habang nililinis niya ang kaldero. Kitang-kita ko kung paano niya kinaskas ang tutong sa ilalim ng kaldero. Nilagay ang mga mumunting butil sa kanyang sariling plato. Ang kaniyang pag-uugali ay nagbigay sa akin ng matinding kahihiyan. Ako, na sanay sa mga magagarang pagkain, ay natututo sa isang taong ang bawat butil ng kanin ay pinahahalagahan. Ang pagmamahal niya ay matapat, walang bahid ng anumang kondisyon. Nang matapos si Marisol, kinuha ko ang mga damit ni Tala.
Ang maliit na bestida niya ay may bahid ng dugo mula sa kaniyang atake. Ngayon lang ako naglaba. Ang paghawak ko sa sabon at damit ay tila napakahirap. Ngunit nang makita ko si Tala nang ngumiti, nagkaroon ako ng kakaibang init sa aking puso. Si Marisol, na nagpapahinga sa sulok, ay nakita ang ginagawa ko. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdamin na mas malalim kaysa sa pag-ibig. Ito ay paggalang. Bigla, ang cellphone ni Celestine na naiwan niya sa mesa ay tumunog. I have to have that money soon, Celestine. Your mother's debt is huge and they are closing in on me too. Narinig ko ang boses ng kanyang kasintahan. Napakabilis niya itong kinuha. Okay, okay. Nasa airport na kami bukas. Wala na si Crisanto. Nag-give up na. Kaya, no worries. I will get that money. Ang boses niya ay malakas, puno ng panalo. Ngunit ang laman ng mga salita ay nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Wala na ako. Iyon ang iniisip niya. Nag-give up na ako. Nang umalis si Celestine, tiningnan ko ang lumang barong Tagalog na inalis niya sa sampayan. Ang mga tahi nito ay maluwag na. Pagkatapos, tiningnan ko ang isang litrato ni Celestine sa kanyang social media na nakita ko sa kanyang cellphone bago siya umalis. Ang nakangiting mukha niya at ang isang nakasulat na caption, "Moving on from a failure. Soon to be engaged with a real rich man." Ang pagkasira ng aking buhay ay naging libangan niya. Ang alikabok ay tila sumasayaw sa kakarampot na liwanag na tumatagos sa maliit na bintana ng aming silid. Sa gitna ng init at sikip, ang boses ni Marisol ay nagsilbing hanging amihan na nagpapalamig sa aming mga sugatang puso. Nakaupo siya sa sahig, katabi ang banig, kung saan nakahiga si Tala. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning habang nagkukwento siya ng isang alamat tungkol sa isang prinsesang nawalan ng korona ngunit nakahanap ng bituin. Pinanood ko silang dalawa mula sa sulok. Si Tala, na kanina lamang ay umiiyak dahil nagutom at sakit, ay tahimik na ngayong nakikinig. Ang kaniyang maputlang labi ay may bahagyang nangiti. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko na ako, si Crisanto del Marco, ang lalaking nawalan ng lahat. Ang nakita ko lang ay isang ama na naghahanap ng kapayapaan at isang babaeng nagbibigay nito nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ang kapayapaan sa aming munting kanlungan ay madaling nabasag. Ang manipis na pinto ng aming silid ay yumanig dahil sa sunod-sunod at mabibigat na katok. Ang bawat pagtama ng kamao sa kahoy ay nagdulot ng takot sa puso ni Tala, na agad na pabangon at yumakap kay Marisol. Bago pa man ako makatayo upang buksan ito, sa pilitang bumukas ang pinto. Ang kandado ay bumigay at tumama ang hamba sa pader. Lumikha ng isang nakakabinging tunog na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok ang dalawang lalaking may matitipunong pangangatawan at madidilim na mukha. Kilala ko ang uri nila. Sila ang mga tauhang pinadala ng mga nagpapautang o mas masahol pa, mga tauhan ni Celestine na nagpapanggap upang lalo akong pahirapan. Del Marco, alam naming nandito ka. Sigaw ng isa sa kanila. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Akala mo ba matatatakasan mo ang mga utang mo? Ang mga papeles na pinirmahan mo ay may kapalit. Humakbang ako palapit. Sinusubukang gamitin ang natitira kong awtoridad. Wala akong pera ngayon. Alam niyo ang sitwasyon. Ang korte na ang may hawak ng lahat. Ngunit hindi sila nakinig. Ang isa sa kanila ay lumapit at tinabig ang maliit na mesa kung saan nakapatong ang aming kakarampot na pagkain. Ang kaldero ay bumagsak sa sahig at ang kanin na aming tanghalian sana ay kumalat sa maruming semento. Wala kaming pakialam sa korte. Akmang susugurin ako ng lalaki upang kwelyuhan. Sa isang iglap, isang bulto ang humarang sa pagitan namin. Si Marisol. Ang maliit niyang katawan ay nanginginig sa takot, ngunit ang kaniyang mga paa ay nakatayo
ng matatag sa harap ko at nitala. Ang kaniyang mga kamay ay nakaunat, tila isang pader na gawa sa laman at dugo. "Huwag niyo silang sasaktan." Ang boses ni Marisol ay hindi malakas, ngunit ito ay buo at matapang. "Wala na kaming maibibigay sa inyo. Kunin niyo na ang lahat ng gusto niyo, pero huwag niyo silang sasaktan." Tiningnan siya ng lalaki ng may paghamak. "At sino ka naman? Ang katulong na nagpapabayani?" "Tao ako," sagot ni Marisol, nakatingin ng diretso sa mata ng lalaki. "Ang pera ay pwedeng mawala, pero ang dangal at pagkatao, hindi niyo pwedeng tapakan. Umalis na kayo." Ang tapang sa kanyang mga mata ay ikinagulat ng mga lalaki, ngunit napalitan din agad ito ng galit. Sa inis ng lalaki, malakas niyang itinulak si Marisol. Ang katawan ni Marisol ay tumilapon pa atras. Ang kanyang tuhod ay kumaskas sa magaspang na semento bago siya tuluyang bumagsak. Napapikit siya sa sakit habang ang balat sa kanyang tuhod ay nasugatan at nagsimulang dumugo. Ngunit kahit nakadapa, ang una niyang ginawa ay lumingon kay Tala at ngumiti ng pilit. "Ayos lang ako, Tala. Huwag kang matakot." Ang mga lalaki na marahil ay nakaramdam din ng kaunting hiya o takot na may makakitang iba ay nagpasyang umalis na. Nag-iwan sila ng huling banta bago tuluyang lisanin ng silid. Iniiwan kaming nanginginig sa takot at galit. Dali-dali akong lumapit kay Marisol. Sa sandaling iyon, parang may kung anong bumukas sa isipan ko. Nakita ko si Celestine na naghagis ng gamot ng anak ko sa bintana dahil sa kasakiman. At ngayon, nakikita ko si Marisol na handang sumalo ng sakitan at insulto para sa amin. Kahit wala siyang obligasyon, ang dugo sa kanyang tuhod ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng alahas na ibinigay ko sa aking dating nobya. "Marisol," bulong ko, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. "Ayos lang po ako, sir," sabi niya. Pilit na tumatayo kahit iniinda ang hapdi. "Kailangan nating ligpitin ang kanin. Sayang ang pagkain." Tinalikuran ko siya saglit. Kinakailangan kong ilabas ang galit na namumuo sa dibdib ko. Pumunta ako sa madilim na sulok ng silid at kinuha ang aking lumang telepono na nakatago sa ilalim ng bag. Mabilis kong tinawagan ang aking abogado at pinagkakatiwalaan. Simulan na ang susunod na hakbang. Bulong ko sa telepono, ang boses ko ay nanginginig sa galit. "Hanapin niyo kung sino ang nagpadala ng mga tao dito at siguraduhin niyong babayaran nila ang bawat patak ng dugo na dumanak ngayong araw." Binaba ko ang telepono at humarap muli sa kanila. Kumuha ako ng maliit na palanggana ng tubig at malinis na tela. Lumapit ako kay Marisol na nooy pinupulot ang mga butil ng kanin. "Ako na," sabi ko. Hinawakan ko ang kaniyang kamay at pinaupo siya sa banig. Kinuha ko ang aking panyo. Isang panyong gawa sa purong seda. Isa sa mga huling bagay na nagpapaalala sa aking dating yaman. Dahan-dahan kong nilinis ang sugat sa kaniyang tuhod. Ang magaspang na balat ng kanyang binti, na puno ng peklat ng pagtatrabaho, ay tila naging sagrado sa aking mga kamay. Nagulat si Marisol. Tinitigan niya ang panyo. "Sir, madudumihan po ang panyo niyo. Mahal po yan." Tumingin ako sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan ko siya hindi bilang amo, kundi bilang isang lalaki. Dahan-dahan kong pinunasan ang dumi sa kanyang pisngi gamit ang malambot na seda. "Marisol," sabi ko, ang boses ko ay mababa at seryoso. "Sa buong buhay ko, marami akong nakilalang tao na nakasuot ng seda pero may ugaling basura. Ngayon lang ako nakakita ng taong puno ng alikabok pero may pusong ginto. Ang panyong ito ay walang halaga kumpara sa ginawa mo." Namula ang kanyang pisngi at yumuko siya. Sa katahimikan ng silid, naramdaman namin ang isang kakaibang koneksyon. Hindi ito ang kilig na mabilis at mababaw. Ito ay ang uri ng damdamin na umuusbong mula sa paggalang
at pasasalamat. Ngunit ang sandali ng aming kapayapaan ay muling sinubok. Mula sa banig, narinig namin ang mabigat na paghinga ni Tala. "Daddy!" Ang init, daing ng bata. Agad akong lumapit at hinipo ang kanyang noo. Ang init ay tila apoy na tumutupok sa aking palad. Ang lagnat niya ay tumataas ng mabilis at ang kanyang mukha ay namumula na. Ang stress at takot kanina ay nagpalala sa kanyang kondisyon. "Kailangan natin siyang dalhin sa ospital," sabi ni Marisol. Ang takot ay bumalik sa kanyang mga mata. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa aking pitaka na walang laman. Ang mga ospital ay humihingi ng deposito. Ang pangalan ko ay sira na. Wala akong mahihiraman at hindi ako pwedeng lumabas at mag-withdraw ng pera mula sa aking tinatagong ang account nang hindi nalalaman ng mga kalaban na peke ang aking paghihirap. "Wala tayong pera, Marisol," sagot ko. Ang boses ko ay basag na basag. Wala akong malapitan. Tinitigan ako ni Marisol. Nakita ko sa kanyang mga mata ang desperasyon at ang bigat ng responsibilidad na hindi naman dapat sa kanya. Ang buhay ng anak ko ay nasa bingit na naman ng kamatayan at sa silid na ito na puno ng alikabok at pangarap, ang oras ay tila tumatakbo. Nang mabilis palayo sa amin, ang amoy ng matapang na sabon at Clorox ay sumiksik sa bawat sulok ng aming maliit na silid. Mula sa aking kinauupuan sa tabi ni Tala, pinanood ko si Marisol habang nakaupo siya sa isang maliit na bangkito sa labas ng pinto, nakadukdok sa harap ng 3 malalaking palanggana ng labayn. Tinanggap niya ang labada ng mga kapitbahay, mga damit na puno ng mantsa at grasa, kapalit ng ilang daang piso para madala namin si Tala sa ospital. Ang bawat pagkusot niya sa maong na pantalon ay nagdudulot ng pamumula sa kaniyang mga kamay. Nakita ko kung paano kumukunot ang kanyang noo sa tuwing humahapdi ang kanyang mga daliri kapag nalulubog sa tubig na may sabon. Ang tubig sa palanggana ay unti-unting lumalabo dahil sa dumi. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mukha ay nananatiling malinaw. Ako, si Crisanto Del Marco, na dating nagpapatakbo ng mga kumpanya sa pamamagitan ng isang pirma, ay walang magawa ngayon kundi panoorin ang babaeng ito na inuubos ang kanyang lakas para sa aking anak. Hindi ko na kaya ang bigat ng aking konsensya. Tumayo ako at dahan-dahang kinuha ang huling bagay na may halaga sa akin mula sa bulsa ng aking lumang pantalon, ang aking relo. Ito ay isang vintage na relo, regalo ng aking ama bago siya mamatay. Ito ang simbolo ng oras at pamanang iningatan ko. Ngunit habang tinitingnan ko ang namamagang mga kamay ni Marisol at ang namumutlang mukha ni Tala, napagtanto ko na ang oras ay walang halaga kung wala kang kasamang mahal sa buhay. Lumabas ako saglit habang abala si Marisol. Pumunta ako sa pinakamalapit na pawn shop. Nang iabot ko ang relo sa rehas na bakal, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang halagang ibinigay nila ay kakarampot kumpara sa tunay na presyo nito. Ngunit sapat na ito para sa antibiotic at dextrose ni Tala. Kinuha ko ang pera nang walang pag-aalinlangan. Ang karangyaan ay hindi makakapagpagaling. Ang sakripisyo, maaari. Nang makarating kami sa pampublikong ospital, ang ingay ng mga naghihirap na pasyente at ang amoy ng gamot ay sumalubong sa amin. Mahaba ang pila at mainit ang ward. Hawak ni Marisol ang kamay ni Tala habang kinakausap ko si Dr. Solis, isang lumang kaibigan na pinili kong pagkatiwalaan sa gitna ng aking pagpapanggap. Alam ni Dr. Solis ang totoo, ngunit magaling siyang umarte. Kailangan niyang ma-admit, Crisanto. Her heart is weak from stress. Bulong ni Dr. Solis habang tinitingnan ang chart. Habang inaasikaso namin ang mga papeles, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa ingay ng ospital. "Doc, why are you entertaining that fraud?" Napalingon kami. Si Celestine, kasama si Doña Imelda, ay nakatayo sa may entrance ng ward. Nakatakip ng panyo si Imelda sa kanyang ilong
na tila nandidiri sa amoy ng masa. Si Celestine naman ay nakatingin sa akin ng may paghamak. Ma'am, this is a hospital. Please lower your voice. Mahinahong saway ni Dr. Solis. I am just warning you, doctor. Lumapit si Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin at kay Marisol. Walang pambayad ang lalaking yan. He is bankrupt. At yang babaeng yan, she is just a desperate maid. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang sayangin ang gamot nyo. Nakita ko ang pagyukod ni Marisol. Ang hiya ay bumalot sa kanyang katawan. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng kanyang damit. Ang kaniyang mga kamay na puno ng galos ay nanginginig. Humakbang ako sa harap ni Celestine. Ang galit na matagal ko nang kinikimkim ay gusto nang sumabog, ngunit kailangan kong maging kalmado. Umalis na kayo, Celestine. Wala kayong lugar dito. Tumawa si Doña Imelda ng mapakla. Lugar? Kami ang may-ari ng lugar na ito, Crisanto. We donate to this hospital, kaya namin kayong ipatapon sa kalsada anumang oras. Ngunit bago pa sila makagawa ng eksena, nagsalita si Doktor Solis ng may autoridad. Ma'am, sa ospital na ito, pasyente ang nauuna, hindi ang donor. Kung hindi kayo titigil, tatawag ako ng security para ilabas kayo. Sa huling tingin ng pagbabanta, tinalikuran kami ni Celestine. You have 48 oras, Crisanto. Ibigay mo sa akin si Tala, or I will file cases against you for fraud and kidnapping. You will rot in jail. Nang makaalis sila, at nang maayos na ang kalagayan ni Tala, sa isang maliit na kama, naupo kami ni Marisol sa isang bench sa labas ng ward. Ang pagod ay makikita sa bawat linya ng mukha ni Marisol. Isinandal niya ang kaniyang ulo sa pader at ipinikit ang kaniyang mga mata. Dahan-dahan kong inabot ang kaniyang mga kamay na nakapatong sa kaniyang hita. Nagulat siya at akmang aalisin ang mga ito, ngunit hinawakan ko ito ng mahigpit ngunit banayad. Ang mga palad niya ay magaspang, puno ng maliliit na hiwa mula sa pagkusot ng damit. Ang kaniyang mga kuko ay pudpod at ang balat sa kaniyang mga daliri ay namumula at nagbabalat. Ito ang mga kamay na nagligtas sa anak ko. Ito ang mga kamay na nagtrabaho habang ako ay walang magawa. Inilabas ko ang isang maliit na tube ng lotion na nabili ko sa butika gamit ang sukli sa relo. Binuksan ko ito at dahan-dahang pinahiran ang kaniyang mga palad. Sir, nakakahiya po. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Shh! Hayaan mo ako, Marisol. Sagot ko. Sinimulan kong masahiin ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito, mas mahalaga pa ang mga ito kaysa sa lahat ng ginto na nawala sa akin. Hindi mo dapat nararanasan ito. Naramdaman ko ang pag-relax ng kanyang mga balikat. Ang hapdi ng kanyang mga sugat ay tila naibsan ng aking pag-aaruga. Tumingin siya sa akin at sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng hallway, nakita ko ang isang emosyon na hindi ko inaasahan. Isang pagtitiwala na buo at walang lamat. Dahil sa sobrang pagod, dahan-dahang bumagsak ang ulo ni Marisol sa aking balikat. Hindi ko siya inalis. Sa halip, inayos ko ang kanyang posisyon para maging komportable siya. Ang amoy ng kanyang buhok na amoy araw at sabon ay naging pabango ng aking kapayapaan sa gitna ng gulo. Ito ang pakiramdam ng tahanan. Ngunit ang banta ni Celestine ay parang isang orasan na tumutunog sa aking isipan. 48 oras. Tiningnan ko si Marisol na mahimbing na natutulog sa aking balikat at si Tala na nasa loob ng ward. Hindi ko sila pwedeng hayaang masaktan pa. Ang aking pagpapanggap ay may hangganan. Kung ipagpapatuloy ko ito, baka tuluyan silang mapahamak. Kailangan ko ng kumilos, hindi bilang isang mahirap na biktima, kundi bilang ang tunay na Crisanto del Marco. Ginising ko ng bahagya si Marisol nang mag-umaga na. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking mukha ay seryoso at desidido. Marisol, sabi ko, hawak ang kaniyang mga balikat. May kailangan akong gawin.
Aalis ako saglit. Kailangan kong tapusin ang lahat ng ito. Saan po kayo pupunta? Iiwan niyo po ba kami? Ang takot sa kanyang boses ay dumurog sa puso ko. Hindi. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Pero kailangan mong magtiwala sa akin, Marisol. Higit pa sa pagtitiwalang ibinigay mo noon. May gagawin ako para mabawi natin ang ating buhay. Tumayo ako at naglakad palayo. Dala ang bigat ng desisyon na magpapabago sa lahat. Hindi alam ni Marisol na sa aking pag-alis, ang babalik ay hindi na ang amo na kaniyang pinagsisilbihan, kundi ang lalaking handang ibagsak ang mundo para sa kaniya. Ang katahimikan sa loob ng ospital ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aming mga balikat. Sa bawat paghinga ni Tala na sinasabayan ng maindayog na tunog ng makina, nararamdaman ko ang pag-ikli ng oras. Nakaupo si Marisol sa tabi ng kama, ang kaniyang mga mata ay nakapako sa mukha ng aking anak. Ang pagod ay nakaukit sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang postura ay nananatiling matatag. Tila isang sundalo na nagbabantay sa kanyang huling tanggulan. Hinawakan ko ang kaniyang balikat. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan o kahit ang bahagi nito. Marisol, tawag ko sa kanya ng pabulong. Kailangan nating mag-usap sa labas. Tumalima siya, bagaman may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lumabas kami sa hallway na puno ng anino. Ang ilaw ay aandap-andap, sumasalamin sa kawalan ng katiyakan ng aming sitwasyon. Hinarap ko siya. Ito na ang sandali. Marisol? Makinig ka sa akin ng mabuti. Panimula ko. Ang aking boses ay seryoso at mababa. Ang kasong fraud? Totoo iyon. May nagsampa sa akin. Pero ang pagbagsak ko? Ang pagkawala ng lahat? Hindi iyon aksidente. Hinayaan ko itong mangyari. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang pagkalito ay gumuhit sa kaniyang noo. Sir? Hindi ko po maintindihan. Bakit niyo hahayaang mawala ang lahat? Si Tala, naghihirap po siya dahil dito. Dahil kailangan kong malaman kung sino ang tunay na ahas. Marisol, paliwanag ko, habang ang aking mga kamao ay kuyom sa gilid. Pinalibutan ako ng mga taong pera lang ang habol. Kung hindi ko ito ginawa, baka patayin nila ako nang hindi ko namamalayan. Pero hindi ko inaasahan na pati si Tala ay madadamay ng ganito kalala. I miscalculated and I am sorry. Hindi ako umamin na mayaman pa rin ako. Sa ngayon, ang kailangan niya lang malaman ay may plano ako. Dumukot ako sa aking bulsa. Inilabas ko ang isang maliit na USB drive at isang tanso na susi ng safety deposit box. Kinuha ko ang kamay ni Marisol. Ang kanyang palad ay magaspang, tanda ng kanyang sakripisyo, ngunit ito ang pinakamalambot na bagay na nahawakan ko sa buong buhay ko. Dahan-dahan kong inilagay ang mga bagay na yon sa kanyang palad at isinara ang kanyang mga daliri. Marisol, ito ang buhay ko. Nasa USB na ito ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. At ang susing ito ang magbubukas ng katotohanan kapag handa na ang lahat. Tinitigan ko siya sa mata. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw lang ang hindi umalis noong bumagsak ang ulan. Can you be my partner in this? Keep this safe while I'm gone. Nanginginig ang kamay ni Marisol habang hawak ang mga bagay. Tinitigan niya ako. Sinusubukang basahin ang aking kaluluwa. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang isipan, ang takot, ang galit sa aking pagsisinungaling at ang pagmamahal kay Tala. Sa huli, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang isang lumang tali mula sa kanyang bulsa at isinuot ang susi doon. Saka isinabit sa kanyang leeg. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Hindi ko po ito ginagawa para sa inyo, sir. Sabi niya ng may paninindigan. Ginagawa ko ito para kay Tala. Dahil kung ito ang paraan para mailigtas siya, gagawin ko. Pero pakiusap,
Huwag niyo na kaming lolokohin ulit. Ang bigat ng kanyang salita ay tumagos sa akin. Pangako, Marisol, babawi ako. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang kondo na amoy mamahaling kandila at alak, iba ang takbo ng mundo. Si Celestine ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha na puno ng kasakiman. Nag-book siya ng 3 tiket papuntang Europe. One way. Are you sure about this, Celestine? Tanong ni Doña Imelda, na nooy naglalakad-lakad ng pabalik-balik sa sala. Ang kaniyang mga takong ay lumilikha ng maindayog na tunog sa marmol na sahig. Hawak niya ang isang baso ng wine, ngunit ang kaniyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Ang takot sa mga pinagkakautangan niya ay tila anino na humahabol sa kanya kahit sa loob ng air-conditioned na kwartong ito. Ang bawat minutong lumilipas ay parang banta sa kaniyang buhay na nakasanayan sa karangyaan. Mom, chill. Everything is under control, sagot ni Celestine habang isinasara ang laptop ng may kasiyahan. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tinitingnan ng kanyang sarili na tila ba wala siyang ginagawang masama. Ang buyer sa Europe ay naghihintay na. Ang adoption papers ay peke pero mukhang totoo. Once we hand over the brat, we are free. Mayaman na ulit tayo. At si Crisanto? Let him rot in that squatter area with his precious maid. Tumingin si Doña Imelda sa kanyang anak. Sa kabila ng kanyang kasakiman, nakaramdam siya ng kilabot sa lamig ng boses ni Celestine. Pero paano kung bumalik si Crisanto? Paano kung may tinatago pa siya? Wala na siyang tinatago, Mom. Nakita mo siya sa ospital. He was begging. He is finished. Giit ni Celestine habang nagsusuot ng lipstick na kasing pula ng dugo. Ang kailangan lang nating gawin ay kunin si Tala habang wala siya sa sarili. At alam ko kung kailan ang tamang oras. Sa kabilang banda, ang bigat ng desisyon ay dumadagan sa aking balikat habang nakatayo ako sa pintuan ng ward. Hating gabi na, ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, tila nakikiramay sa dilim na kailangan kong suungin. Ito ang tamang oras para mawala ako sa paningin nila at simulan ng kontra-atake. Lumapit ako sa kama ni Tala. Mahimbing ang kanyang tulog, bagaman ang kanyang paghinga ay mabigat pa rin. Dahan-dahan kong hinalikan ang kanyang noo. Ang init ng kanyang lagnat ay kumurot sa aking puso, nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Magpagaling ka, anak. Babalik si Daddy. Bulong ko sa hangin. Ang mga salitang yon ay puno ng pangako at sakit na tinangay lamang ng hangin sa loob ng malamig na kwarto. Tiningnan ko si Marisol sa huling pagkakataon. Nakayuko siya sa gilid ng kama. Mahimbing ang tulog dahil sa ilang araw na walang pahinga. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot ni Tala. Tila ipinapahiwatig na hindi niya ito bibitawan kahit anong mangyari. Gusto ko siyang gisingin, gusto ko siyang yakapin at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit alam kong ang kahinaan ay walang lugar sa giyerang ito. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ang pagsara ng pinto sa aking likuran ay lumikha ng isang mahinang tunog na parang hatol ng isang hukom na naghihiwalay sa akin sa aking puso. Naglakad ako sa mahabang pasilyo ng ospital, palayo sa tanging liwanag ng buhay ko, patungo sa dilim kung saan naghihintay ang aking laban. Ang bawat hakbang ko palayo ay pinalalakas ng isang determinasyon. Babalik ako. Hindi bilang biktima, kundi bilang hari na babawi sa kanyang kaharian. Lumipas ang mga oras at ang gabi ay napalitan ng mapusyaw na liwanag ng umaga. Sa loob ng ward, nagising si Marisol dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kaniyang mukha. Agad siyang napabangon, ang kaniyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hinanap ng kanyang mga mata si Crisanto. Ang upuan sa tabi niya ay walang laman. Ang higaan sa kabilang bahagi ay malinis at maayos. Tila hindi nahigaan. Sir Crisanto? Tawag niya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng makina na nakakabit kay Tala
Tumayo siya at tiningnan ang banyo, ang labas ng pinto, ang pasilyo. Wala. Wala ni isang anino ni Crisanto. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging takot. Iniwan na ba sila? Totoo ba ang sinabi nito kagabi? O isa lang itong panaginip? Kinapa niya ang kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang luma at kupas na damit, naramdaman niya ang matigas at malamig na metal ng susi at ang maliit na USB drive. Nandoon pa rin ang mga ito, nakasabit sa tali malapit sa kanyang puso. Hindi ito panaginip. Umalis siya. Iniwan niya ang pinakamabigat na responsibilidad sa mga kamay ng isang simpleng katulong. Napaupo muli si Marisol, hawak ang susi ng mahigpit. Ang luha ay namuo sa kaniyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Tumingin siya kay Tala, na mahimbing pa ring natutulog. Siya na lang mag-isa. Siya na lang ang natitirang tagapagtanggol ni Tala. Ang bigat ng pangakong binitiwan ni Crisanto ay nasa kanya ng mga balikat. Huminga siya ng malalim, hinahanda ang sarili sa kung anumang pagsubok ang darating sa araw na yon. Hindi niya inasahan na darating ito ng ganoon kabilis. Isang walang pakundangang pagtulak ang nagbukas sa pinto ng ward. Ang tunog ng pagtama nito sa pader ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo at ang lahat ng pasyente sa loob ay napalingon. Pumasok si Celestine. Ang kanyang mamahaling damit ay tila isang insulto sa kahirapan ng ospital. Ang kanyang ngingiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tiningnan niya ang buong silid, ang walang lamang upuan, ang malinis na higaan, at si Marisol na nakatayo sa tabi ni Tala. Isang mabagal at mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Look at that! The coward finally ran away," sabi niya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. "Sinabi ko na sa'yo, Marisol, sa huli iiwan ka rin niya. Ganiyan silang lahat. Duwag." Agad na tumayo si Marisol. Iniharang ang kanyang katawan sa pagitan ni Celestine at ng kama ni Tala. Ang takot ay naroon sa kanyang mga mata, ngunit ang determinasyon ay mas nangingibabaw. "Umalis ka dito, Ma'am Celestine. Wala kang karapatan dito." "Karapatan?" Muling tumawa si Celestine. "Ako ang may karapatan. Mayroon akong pirmadong dokumento mula sa ama niya. At ngayong tumakas na ang duwag na yon, mas madali na ang lahat para sa akin." Tumingin siya sa likuran niya at sumenyas. Dalawang lalaking nakaitim ang pumasok sa kwarto. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng karagdagang takot sa silid. Napaatras si Marisol. Ang susi at USB sa kanyang leeg ay tila nag-aapoy, isang paalala ng pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. "Anong gagawin mo?" tanong ni Marisol. Ang boses ay nanginginig na. Lumapit si Celestine sa kama. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kasamaan. Tinitigan niya si Tala na natutulog na tila ba isa lamang itong produkto na handa ng ibenta. "Ano pa ba?" Lumingon siya kay Marisol. Ang kanyang nangiti ay nakakakilabot. "Tapos na ang paghihintay. Kukunin ko na ang bata. Ngayon na." Sa loob ng silid ng ospital, ang mga instrumento sa tabi ng kama ni Tala ay nagpapakita ng mga numero at linya na tila umaalipusta sa aking kawalan ng kakayahan. Ang hininga ng aking anak ay tila nagiging mas manipis sa bawat sandali. At ang lagnat ay hindi bumababa kahit na sa kabila ng gamot na ipinilit kong bilhin gamit ang aking huling pag-aari. Nanginginig ang aking kamay habang nag-iimpake ng mga gamit. Ang bawat piraso ng damit, bawat laruan ni Tala ay may kasamang alaala ng pagdurusa na kinailangan naming pagdaanan. Handa na akong umalis. Isinasakay ang lahat ng aming pag-aari sa isang lumang sasakyan na ipinahiram sa akin ni Dr. Solis nang muling bumukas ang pinto ng ward. Si Celestine, ang kanyang presensya ay laging nagdadala ng hangin ng kaguluhan. Kasama niya ang kanyang kasintahan,
Ang lalaking kanyang tinatawag na tunay na mayaman, na may suot na mamahaling damit na tila hindi nababagay sa isang simpleng ospital. Ngunit ang nakakapukaw ng aking galit ay hindi ang kanilang marangyang itsura, kundi ang hawak nilang papel na may legal na selyo. "Oh, Crisanto, you're leaving so soon?" Ngumiti si Celestine, isang ngiti na walang bahid ng pagmamahal, kundi ng pagkamuhi at pagmamay-ari. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang anak mo agad. Mayroon pa akong isang bagay na kailangan kong gawin bago kami umalis." Doon ko nakita ang katotohanan na hindi ko inaasahan. Ang USB drive at ang susi na ipinagkatiwala ko kay Marisol ay tila biglang naging butil ng buhangin sa aking palad. Nakita ko si Marisol na nakatayo sa tabi ng kama ni Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot habang tinitingnan niya si Celestine. Napansin ko ang kakaibang tindig niya. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib, sa lugar kung saan nakatago ang susi. Hindi niya sinasadya na ipakita ito. Ngunit ang pagkakakuyom ng kanyang palad ay sapat na upang makita ko ang kanyang pagdududa. Ang kasintahan ni Celestine, si Rafael, ang lalaking may balat na tila ginintuan sa ilalim ng ilaw ng ospital, ay tumawa ng mahina. "Celestine, why are we still wasting time here? We have tickets booked. Ang kailangan natin ay ang bata para sa kaniyang deal sa Europe." "Wait, Rafael. Kailangan ko lang tapusin ito." Sagot ni Celestine, hindi inaalis ang kaniyang mga mata sa akin. Gusto kong makita niya kung paano ko kukunin ang pinakamahalaga sa kanya. At gusto kong marinig niya ang sasabihin ko. Lumingon siya kay Marisol na tila hindi na makahinga sa bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay naglalahad ng 1,000 tanong na hindi niya masambit. "Marisol, Marisol," mahina niyang boses, punong-puno ng pang-aasar. "Alam mo bang isang malaking katarantaduhan ang ginawa ng amo mo? Nagkunwari siyang wala na siyang pera, pero meron pa pala siyang lihim na account. Alam mo ba yon?" Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Hindi ko inaasahan na sasabihin ito ni Celestine ng ganoon kadali. O baka naman, hindi niya alam ang tungkol sa USB at susi, kundi ang tungkol sa aking mga asset na nakatago sa ibang bansa. Ang kanyang pagtataka ay naging pagdududa. Sinungaling siya, Marisol. Lahat iyan ay kasinungalingan. Pati ang pag-aalaga niya sa iyo ay may bayad. Ang utang na loob mo sa kanya, ginamit lang niya para maging mas tapat ka sa kanya kaysa sa akin. Sayang lang ang pagod mo. Wala siyang intensyong maging tapat sa iyo. Dito ako hindi nakatiis. Lumapit ako sa kanila. "Celestine, manahimik ka na. Huwag mong gamitin si Marisol para sa laro mo." "Laro? Crisanto, ikaw ang nagsimula ng laro. At alam mo ba kung ano ang nakita ko sa iyong gamit na naiwan mo sa kanya?" Tumingin si Celestine kay Rafael at tumango. Lumapit si Rafael at inabot sa kanya ang isang bagay. Isang lumang barong Tagalog na inakala kong nasa akin pa. "Ito, Marisol. Tignan mo ang bulsa nito." Hamon ni Celestine. Kinuha ito ni Marisol. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Nang buksan niya ang bulsa, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa pinakatuktok ng tahi. Ito ay bahagi ng isang resibo. "A piece of a receipt," sabi ni Celestine nang may panalo. "I found this when I took back your old clothes. This shows that you are in contact with one of the foreign buyers I'm dealing with. Crisanto, sinubukan mo bang makipag-ugnayan sa kanila para makuha ang pera mo?" Ang puso ni Marisol ay tila huminto sa pagtibok. Tinitigan niya ang piraso ng papel, pagkatapos ay tinitigan niya ako. Ang hinala ay hindi lamang nagpapakita sa kaniyang mga mata. Ito ay nagiging isang buong bagyo. Ang pagtitiwala na binuo namin sa loob ng 2 araw ay biglang naglaho sa isang iglap. Ang paglilinaw ko kagabi ay tila isang mas malaking kasinungalingan. "Marisol, hindi iyan ang ibig sabihin." Sinubukan kong ipaliwanag.
"Wag mo na akong lokohin, sir." Ang tinig ni Marisol ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding sakit ng pagtataksil. "Kaya pala may natira kang pera. Kaya mo kaming tinago. Ginagamit mo rin ako para sa mga transaksyon mo." Mabilis niyang hinawakan ang tali sa leeg niya, kung saan nakasabit ang USB at susi, at hinugot ito. "Ito po ang nagpapatunay na binibigyan niyo ako ng mga sikreto para itago. Hindi mo ako pinagkatiwalaan, Crisanto. Ginawa mo akong kawatan mo. Hindi ko kailangan ng perang may bahid ng kasinungalingan." Sa isang marahas na kilos, inihagis niya ang susi at ang USB drive sa sahig, direkta sa paanan ni Celestine. Ang mga bagay na yon ay hindi na simbolo ng pag-asa, kundi ng pagtataksil. "Take it. It's yours. Your proof. Your lies. Ako, kukunin ko ang anak ko. Kung tatakas ka, wala akong pakialam. Basta't iligtas ko si Tala, sapat na yon." Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Yakap si Tala na ngayon ay nagising na sa ingay. Si Celestine ay nakatingin sa USB drive na nakahandusay sa sahig. Nakatingin siya sa akin na tila hindi makapaniwala sa kaniyang swerte. Si Crisanto, "Even your precious maid realize you are just a master of lies," sabi ni Celestine pagkatapos ay kinuha ang USB. "Now, I have everything I need. Salamat sa tulong, Marisol. You just made my escape a lot easier." Ang USB drive at ang susi ay nanatili sa sahig, isang simbolo ng aking pagkabigo at ang pagkasira ng tiwala ni Marisol. Ang kanyang muka ay matigas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sakit na hindi ko inaasahang idudulot ko sa kanya. Bawat salita ni Celestine ay tila tinutukoy ang pinakamalalim na takot ko, na sa huli, ang tapat na tao ay hindi naniniwala sa akin. "Marisol, sandali." Sinubukan kong abutin siya, ngunit mabilis siyang humakbang palayo. Kinuha si Tala mula sa kama at mahigpit itong niyakap. "Wag mo akong hawakan at wag mo akong tawaging amo. Hindi ko na alam kung sino ka." Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang mabibigat na bato. Ang kaniyang pagdududa ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng aking mga ari-arian. "Aalis na kami," sabi ni Celestine. Mayabang na pinulot ang USB at ang susi gamit ang isang tissue paper. "Salamat sa pag-iingat, Marisol. Napakagalang mo. Sayang at hindi ka pala kasing tanga ng amo mo. Nakita mo na ang katotohanan." Doon, napagpasyahan ko. Kailangan kong kumilos. Hindi ko pwedeng hayaang maniwala si Marisol na niloko ko siya o hayaang umalis si Celestine kasama ang aking anak. Agad akong kumuha ng aking telepono. Kahit na pinilit kong magmukhang naghihirap, may iisang bagay na hindi ko ipinagkait sa aking sarili. Ang aking network. Tinawagan ko ang pinuno ng aking security team. Isang taong sinubok ko sa loob ng maraming taon. "Agent Reyes, ito na. Execute Phase 3, Airport. Ngayon na." Nang marinig ko ang kaniyang pagtugon, bumaling ako kay Marisol. Napatuloy na nakatingin sa akin ng may pagdududa. "Marisol, kailangan mong makinig sa akin ngayon. Hindi ako tumakas. Hindi ko ipinagkanulo ang tiwala mo para sa pera. Mayroon akong plano na kailangan kong isagawa." "Anong plano, Crisanto? Ang magpanggap na mahirap, tapos ipapasa sa akin ang mga lihim mo para ako ang maging kriminal? Hindi ako tanga." Ang kaniyang tinig ay nanginginig sa pagpigil ng luha at galit. "Huwag mo munang isipin iyon. Ang kailangan ko lang ngayon ay ang iyong tulong sa pag-aalaga kay Tala. Kailangan kong pumunta sa airport, pero kailangan kong malaman kung anong oras sila aalis." Tiningnan niya ako ng matagal. Hindi siya tumugon. Ang kaniyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa sigaw. Sa wakas, tumango siya, ngunit ang pagtango na yon ay walang pag-asa. "Sige, pupunta ako sa kanila para makuha ko si Tala. Pero kapag nalaman kong sinungaling ka,
Hindi ka na kailanman makakalapit sa amin. Ang mga mata ni Celestine ay nakakita sa pag-uusap namin. Ngumisi siya. Go ahead, Marisol. Magdala ka ng mga baril kung gusto mo. Pero pagdating mo sa airport, baka wala ka nang kailangang ipagtanggol. Hinawakan ni Celestine ang kamay ni Tala nang marahas. Pinipilit itong tumayo. Tayo na, Tala. Hindi ka na kailangan ng isang ama na walang kwenta. Sa paghila niya kay Tala, naramdaman ko ang isang matinding kuryente na dumaloy sa aking katawan. Ang aking pagpapanggap, ang aking plano ay biglang naging hindi mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang batang humihinga ng hirap sa kamay ng isang halimaw. Tumakbo si Marisol, hindi alintana ang kanyang sugat, patungo sa direksyon ni na Celestine. Hinabol ko sila. Celestine, bitawan mo siya. Sigaw ko. Huminto sila sa may pintuan. Nakatingin si Celestine sa akin na may matinding panalo. Si Tala ay umiiyak na ngayon. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa damit ni Celestine, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa takot. Kung gusto mo siya, Crisanto, habulin mo kami sa airport, sabi ni Celestine. Ang kaniyang tinig ay puno ng isang uri ng kagalakan na tila hindi nabibilang sa isang tao. Doon natin malalaman kung sino ang tunay na may hawak ng sitwasyon. At saka sila naglakad papalabas. Kasama ang mga tauhan niya, iniwan kaming nakatayo sa isang lugar na dating napuno ng pag-asa at ngayon ay nababalot na ng matinding kawalan. Naiwan akong nakatingin sa pinto. Alam na kailangan kong magmadali. Ang bawat segundo ay kritikal, ngunit ang pinakamasakit ay ang tingin ni Marisol sa akin bago ako tumakbo. Hindi iyon galit. Iyon ay pagkabigo. Isang pagkabigo na baka hindi ko na kayang itama. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang pag-aalinlangan niya ay naging aking pinakamabigat na kalaban. Sa labas ng ospital, nag-iisa ako. Alam kong kailangan kong makuha ang aking anak. At higit sa lahat, kailangan kong kumbinsihin si Marisol na ang bawat kasinungalingan ko ay may dahilan. Ang taxi na minamadali kong inarkila ay nagbigay ng isang hindi komportableng pag-uga habang ako ay nagmamaneho patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Ang aking isip ay gumagana ng napakabilis na nagpaplano ng bawat galaw, ngunit ang aking puso ay mabagal. Patuloy na bumabalik sa imahe ni Marisol na nagdududa sa akin at kay Tala na pilit na hinihila ni Celestine. Ang aking buong diskarte ay nakasalalay sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon na maging perpekto ang pag-atake. Nang marating ko ang terminal, ang aking mga tauhan ay nakapwesto na. Sila ay nakasuot ng mga simpleng kasuotan, hindi nagdudulot ng ingay o pansin. Ngunit ang bawat isa ay may matatalim na mata. Nakita ko si Reyes, ang pinuno ng aking security, na nakikipag-usap sa isang opisyal ng imigrasyon at sa isang babaeng may dalang folder ng Child Protective Services. Ang aking mga abogado ay nasa kabilang bahagi na, nag-aayos ng mga legal na papeles. Ang buong setup ay handa na para sa huling pagpapalabas. Sa mismong gate, 12, ang destinasyon ng eroplano patungong Geneva, nakita ko sila. Si Celestine na nagmamadali. Ang kanyang muka ay puno ng isang masamang kagalakan. Hawak niya ang kamay ni Tala na ngayon ay umiiyak ng tahimik at ang kanyang kasintahan, si Rafael, ay nakasuporta sa kanyang likuran. Hawak ang isang mamahaling leather briefcase, ang lalagyan ng pera mula sa benta. Sila ay nasa pila na para sa huling inspeksyon ng mga dokumento. Celestine, itigil mo yan! Ang boses ko ay hindi umaabot sa lakas ng pag-uutos ko dati, ngunit ito ay sapat na upang mapalingon ang lahat sa malaking terminal. Huminto si Celestine. Unti-unti siyang lumingon. Ang kaniyang mukha ay nagbago mula sa tagumpay patungo sa galit nang makita niya ako. Hindi ako nag-iisa. Sa likod ko,
Si Reyes ay humakbang kasama ang 2 pulis at ang kinatawan ng Child Protective Services. Crisanto, paano ka nakarating dito? Tiningnan niya ang aking kasuotan, isang simpleng itim na jacket at pantalon na ginamit ko para sa undercover na operasyon. Mukha akong isang negosyanteng nagmamadali, hindi isang taong galing sa ospital. Bakit, Celestine? Nagulat ka ba na hindi ako isang duwag? Ang aking tinig ay kalmado, ngunit merong bakal na nakatago sa likod nito. Ipinapasa ko sa iyo ang paalala ko mula sa hukuman. Ipinapasa ko rin ang pamilya ko. Lumapit ang opisyal ng imigrasyon at sinenyasan si Rafael. Sir, kailangan naming tingnan ang laman ng inyong bagahe. May natanggap kaming report ng child trafficking. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Alam niya na wala siyang magagawa. Mabilis siyang nagtangkang tumakbo, ngunit agad siyang sinalubong ng mga tauhan ni Reyes. Ang pagtatangka niyang tumakas ay nagdulot ng kaguluhan sa pila. Walang hiya kayo, sigaw ni Celestine, at sa kanyang pagkapikon, hinila niya ang kamay ni Tala na nagdulot ng dagdag na sakit sa bata. Kahit wala ang pera ko, hindi ko hahayaang makuha niyo siya. Dito na ako kumilos. Mabilis akong lumapit, hindi sa paraang nagpapakita ng karahasan, kundi sa bilis ng isang taong may matinding pagmamahal. Naunahan ko si Celestine sa paglapit kay Tala. Sa isang malumanay na kilos, binuhat ko ang aking anak. Ang bigat niya ay tila wala para sa akin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pagod ay napalitan ng lakas. Tinitigan ko si Celestine habang niyayakap ko si Tala. Ito ang anak ko, at hindi mo siya kailanman makukuha, sabi ko. Pagkatapos, nilabas ko ang aking telepono at binuksan ang isang video file. Ipinakita ko ito sa mga opisyal. Ito ang video kung saan nakunan ang paghagis ni Celestine ng gamot ni Tala sa bintana. Ito ang ebidensya ng pagtatangka niyang pagpatay sa aking anak, na may kasamang pag-amin sa kanyang pagtataksil sa akin. At dito, ipinapakita nito ang kanyang pakikipagsabwatan sa pagpakikipagsabwata sa pagbebenta ng bata. Ang mga imahe sa aking telepono ay hindi maikakaila. Nakita ni Celestine ang sarili niyang ginagawa. Ang kaniyang pagtatangka, natakpan ng kanyang bibig ay huli na. Ang pagdagsa ng mga tao, mga opisyal ng imigrasyon at mga pulis ay napunta sa kanya. Hindi totoo yan. Crisanto, sininungalingan mo ako. Ang kaniyang boses ay napuno ng paninisi at desperasyon. Tingnan niyo siya. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagpanggap. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumapit mula sa likuran ng mga pulis. Siya ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kaniyang presensya ay nagdala ng bigat. Si Aling Nena. Hindi totoo yan, Celestine. Ang tinig ni Aling Nena ay matatag. Ako ang nakakita sa inyo na nag-aaway. Ako ang nakakita sa inyo na nagnanakaw ng gamot. At ako ang nakakita sa inyo na tinulungan ni Marisol kahit wala na siyang anuman. Ang paglitaw ni Aling Nena bilang saksi ay ang huling suntok sa pagkatao ni Celestine. Ang kaniyang pagmumukha ay namutla. Ang dating kayabangan ay napalitan ng matinding kahihiyan. Si Marisol din, kasabwat siya. Sigaw ni Celestine, desperadong hinahanap ang sinumang sisisihin. Sa sandaling iyon, lumabas si Marisol mula sa ward. Mahigpit niyang yakap si Tala, ngunit sa kaniyang likuran, may kakaibang kislap sa kaniyang mga mata. Tumingin siya sa akin, at sa sandaling iyon, tila nakita ko ang muling pagtitiwala na nabasag kanina ay unti-unting nagkakaroon ng bagong simula. Wala po siyang alam sa plano ni Sir Crisanto, Ma'am Celestine. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Marisol. Ang alam ko lang, niloko niyo po ang amo ko at sinubukan niyo pong kunin ang anak niya at hindi ko po yun hahayaan. Sa isang huling pagsubok, itinuro ni Celestine si Marisol. Ang susi! Nasaan ang susi na ibinigay sa kanya ng lalaking yan? Ipakita niyo!
Iyon ang ebidensya ng kanilang pagtataksil. Ang lahat ay tumingin kay Marisol. Naramdaman niya ang mga mata ng mga tao sa kanya, lalo na ang mga mata ko na puno ng pag-asa at kaba. Kung ipapakita niya ang susi ngayon, mabubunyag ang lahat ng aking plano at maaari siyang madamay sa mga kaso. Ngunit kung hindi niya ipapakita, titingnan siya bilang kasabwat. Marisol ay huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tali sa kanyang leeg. Ito po, sabi niya. Hinila palabas ang susi at ang USB drive. Ang mga bagay na iniisip kong magiging dahilan ng pag-aalinlangan niya ay naging sandata niya para patunayan ang kaniyang katapatan. Inabot niya ang mga ito sa pulis. Ang susi na ito ay para sa kaniyang ang pagtitiwala niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay isang malaking suntok kay Celestine at isang kumpirmasyon sa akin. Si Celestine ay humagulgol hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkaubos ng kaniyang mga sandata. Masyado kang tanga, Celestine. Ang yaman na sana ay atin, nawala dahil sa iyong kasakiman, sabi ni Doña Imelda na tila biglang nagising. Ang mga pulis ay inaresto si Celestine na sumisigaw pa rin ng mga sumpa. Si Rafael ay kinuha na. Sa wakas, ang hustisya, bagamat mabagal ay dumating. Habang inilalayo si Celestine, nakita ko ang kanyang ekspresyon, isang bakas ng puot na nakatutok sa akin. Ngunit mas matindi ang kaniyang pagkamuhi kay Marisol. Sa gitna ng pagtahimik ng paligid, naglakad ako palapit kay Marisol. Hawak ko pa rin si Tala na mahigpit na nakayakap sa aking leeg. Lumapit ako kay Marisol, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Marisol, ang boses ko ay punong-puno ng emosyon, wala nang pagpapanggap. Sa harap ng lahat ng tao dito, sa harap ng batas, at sa harap ng aking anak, tungkulin ko sa iyo na bayaran ang lahat. Hindi lang ang pera, tungkulin kong bayaran ang bawat luhang ibinuhos mo para sa amin. Lumuhod ako. Hindi ito isang pag-arte para sa mga tao, kundi isang tapat na pagpapakumbaba sa babaeng nagligtas sa aking buhay at sa aking anak nang ako mismo ay hindi na makabangon. Marisol, patawarin mo ako sa pagtatago ko ng katotohanan at bilang bayad sa iyong katapatan, hayaan mong ako naman ang maging lingkod mo. Hayaan mong ako naman ang maglingkod sa iyo at kay Tala. Ang paligid ng korte ay punong-puno ng mga tao, ngunit tila wala ng tunog para sa akin. Ang tanging narinig ko ay ang dahan-dahan at mabigat na paghinga ni Tala habang mahigpit akong nakayakap sa kanya. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagka-realize na malapit na akong makalabas sa kulungan ng aking sariling pagkukunwari. Sa tabi ko, si Marisol ay nakatayo. Hindi na siya ang babaeng puno ng pagdududa kanina. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Nagpapakita ng pagkakaisa, bagaman may bakas pa rin ng kanyang sugat na damdamin. Ang mga abogado ko ang nagsimula sa paglalahad ng mga ebidensya na kinuha mula sa USB at ang mga bank statement na pinirmahan ko. Ang aming pag-atake ay hindi lang paninira kay Celestine. Ito ay paglilinaw sa aking pagkatao. Kaya po humihingi ng paumanhin si Sir Crisanto, paliwanag ng aking pangunahing abogado, sa hukom. Hindi po dahil siya ay nagkasala, kundi dahil pinili niyang magpanggap na mahina upang mahuli ang mga gumagamit sa kaniyang pag-ibig at pamilya. At ang katapatan na nagbigay sa kanya ng lakas ay nagmula sa taong hindi niya inaasahan, si Marisol. Ipinakita ng mga abogado ang mga lumang record ng aming pamilya tungkol sa utang na loob na ibinigay namin sa pamilya ni Marisol noon, ang pagbabayad sa operasyon ng kaniyang ina. Isang lihim na hindi alam ni Marisol kailanman. Ito ang dahilan kung bakit ganoon siya katapat. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pusong may utang na loob. Nang matapos ang mga abogado, tumayo si Marisol. Tinitigan niya ako at sa kaniyang mga mata, nakita ko ang pag-intindi. Your Honor, simula ni Marisol,
Ang kaniyang Tagalog ay malinaw at may dignidad. Tumatayo ako dito, hindi bilang katulong, kundi bilang isang taong nakakita ng tunay na kabutihan sa gitna ng kadiliman. Si Crisanto, nagkamali siya sa paraan, ngunit hindi sa layunin. Ang layunin niya ay protektahan kami. Pagkatapos, lumingon siya sa mga kawani ng Child Protective Services. Hinihiling ko po na hindi na ituloy ang anumang adoption kay Tala. Huwag niyo po sanang ituloy ang plano ni Celestine na ipadala siya sa ibang bansa. Ako po, si Marisol, ay handang pangalagaan siya, kasama ni Crisanto. Sa gilid, nakita ko si Doña Imelda na tila natuyo ang kanyang dugo. Siya na nag-udyok kay Celestine ay biglang nagmukhang isang matandang babae na napagod sa buhay. Matapos ang mga pagdinig, pumasok ang kanyang mga abogado. Crisanto, ang korte ay nagbigay ng desisyon. Ang lahat ng ari-arian ay ibabalik sa iyo. At si Celestine, siya ay makukulong dahil sa napasandal ako sa dingding, ang pagod ay biglang dumating. Ngunit ang unang hinanap ng aking mga mata ay si Marisol. Lumapit siya sa akin, ngunit hindi siya lumapit para yumakap. Sa halip, inabot niya sa akin ang USB at ang susi. Eto po, sir. Ibalik niyo na po sa inyo. Kinuha ko ang mga ito, ngunit hindi ko na ito ibinalik sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na minsan ay sinubok ng sabon at lason. Hindi na ito sa akin, Marisol. Sa'yo na ito. Ang USB ay naglalaman ng lahat ng kailangan para patunayan ang lahat. Ang susi ay sa safety deposit box na naglalaman ng mga pondo na inilaan ko para sa'yo. Para sa pagpapagamot kay Tala at para sa'yo. Nagulat si Marisol. Ang kaniyang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwala. Sir Crisanto, hindi po ako tatanggap ng anuman. Ang ginawa ko po ay dahil sa utang na loob ko, hindi para sa pera. Hindi ito bayad sa utang na loob. Mariin kong sabi. Tinignan siya ng matagal. Ang pagtingin ay puno ng paggalang. Ito ay regalo para sa taong nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng tao. Tinanggap mo ang aking pagbagsak. Tinanggap mo ang aking kasinungalingan. Ang kailangan ko lang ngayon ay malaman mo. Patawarin mo ba ako, Marisol? Patawarin mo ba ang lalaking nagtago ng katotohanan dahil sa takot? Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang galit ay unti-unting humupa, napalitan ng isang matinding lungkot. Ang pagdududa ay naging pag-unawa. Ang lahat ay nagpakita. At ngayon, nakita niya ang hirap sa loob ng aking pagpapanggap. Crisanto, ang kaniyang tinig ay halos hindi marinig. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na madaling ibigay kapag ang pinag-usapan ay buhay ng anak ko. Pero, nakita ko ang pagmamahal mo sa kanya. Nakita ko ang pagmamahal mo sa akin noong sugatan ako. At nakita ko kung gaano ka nagdusa. Oo, Crisanto, pinapatawad kita. Pero mag-iingat ako. Sa sandaling iyon, nag-isa kaming tumayo. Hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong nagdusa at nagbigay ng sakripisyo. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang simpleng pagtatapos. Ito ay isang matamis na simula. Salamat, Marisol. Aasahan kong sa mga susunod na araw, ipakikita ko sa iyo na ang pag-ibig na ito ay hindi lang patungkol sa pagpapatawad, kundi sa pagtitiwalang binuo nating muli. Naramdaman ko ang isang bahagyang pag-init sa pagitan namin habang kami ay nagtititigan. Isang sandali ng matinding emosyon na hindi na nangangailangan ng mga salita. Ang pag-asa ay muling sumibol, hindi sa karangyaan, kundi sa pagitan ng dalawang taong nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Lumipas ang mahabang panahon mula ng araw na yon sa terminal. Ang liwanag ng araw ay hindi na nakakapaso sa aking balat. Ito ay nagbibigay na ng init sa aking kaluluwa. Isang taon ng pagtatayo muli, hindi ng lumang imperyo,
kundi ng isang buhay na may tunay na saysay. Nasa isang malawak at modernong gusali kami, ang punong tanggapan ng Tala Foundation. Ang opisina ay maluwag at maliwanag, napupuno ng mga litrato ng mga batang may malulusog na ngiti. Wala na ang amoy ng pagkaabala o ng takot. Ang nalalasahan ko lang ay ang halimuyak ng mga bagong bulaklak na orkidyas na inilagay sa mesa. Ako, si Crisanto, ay hindi na ang dating lalaking inuubos ang oras sa mga board meeting. Ngayon, ang aking oras ay nakatuon sa mga financial reports ng mga ospital na aming sinusuportahan. Sa tabi ko, nakaupo si Marisol na ngayon ay hindi nakasambahay kundi ang Chief Executive Officer ng aming pundasyon. Ang kanyang damit ay hindi nayari sa manipis na tela, ngunit ang kanyang kilos ay nanatiling simple at bukal sa kalooban. Ang kanyang dating mga kamay na may galos ay ngayoy maayos, ngunit ang kanyang pagiging mapagkumbaba ay hindi nagbago. Crisanto, I got the final approval for the Leyte project. Sabi ni Marisol, ang kanyang tinig ay may awtoridad, ngunit meron pa ring lambing na para lamang sa akin. Ang mga plano para sa nakangiti akong tumingin sa kanya. Ang tagumpay na ito ay hindi ko na inaangkin. Sa kanya ito, siya ang nagbigay ng inspirasyon, ang nagpapatunay na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. That's wonderful. CEO Marisol, I trust your vision completely. Ang pagtawag ko sa kanya ng CEO ay isang pagkilala sa kanyang husay, hindi isang biro. Sa isang sulok ng opisina, isang malaking flat screen ang nagpapakita ng mga balita. Mayroong isang segment tungkol sa mga sentensya ng mga nakaraang kaso. Nakita namin ang larawan ni Celestine. Nakasuot siya ng uniforme ng bilangguan. Ang kanyang dating ganda ay tila naglaho. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mata ay walang buhay. Sa tabi niya, ang larawan ng kanyang ina, si Doña Imelda, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang tagalaba sa isang maliit na laundry shop sa probinsya, isang parusa na mas masakit kaysa sa pagkakulong para sa mga taong may mataas na pagtingin sa sarili. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Marisol sa aking braso. Tinitigan niya ang screen nang walang emosyon, tila nagpapatunay na ang hustisya ay dumating sa kanyang sariling paraan. Ganyan pala ang kinahinatnan ng mga taong nagpapahalaga lang sa salapi. Bulong ni Marisol. Sana ay matuto sila sa kanilang mga pagkakamali. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-iiba ng kanyang pakiramdam. Tumingin siya sa akin at ang kanyang tingin ay kalmado, walang bakas ng pagdududa o pagkamuy. Crisanto, tawag niya. Ang kanyang boses ay nagdadala ng isang hindi pangkaraniwang lambing. Naaalala mo ba noong gabi sa ospital, bago ka umalis? Oo, Marisol. Hindi ko yon malilimutan kailanman. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na maniwala sa iyo noon. Kahit na ang lahat ay nagsasabing dapat kitang iwan. Pero nang hawakan mo ang kamay ko at pinunasan ang sugat ko gamit ang mamahaling panyo mo, doon ko naisip na hindi ka pala kasing sama ng tingin ko sa iyo. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan at inangat ang kanyang kamay. Ang aming mga daliri ay nagtagpo, hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang kaluluwang naghilom. Wala nang sikreto, Marisol. Wala nang pagpapanggap. Ang totoo, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko kung wala ka. Hindi ko na kailangan ng mga palasyo sa Makati. Ang kailangan ko ay ang payapang buhay na matatagpuan ko sa tabi mo. Sa isang maingat at banayad na kilos, inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Ang aming mga labi ay nagtagpo, hindi sa isang marangyang pagsasara ng kasunduan, kundi sa isang matamis at puno ng pagmamahal na halik, isang pangako na hindi na mauulit ang anumang sakit. Ang sandaling iyon
ay napuno ng matinding damdamin. Isang fade to black na hindi nagpapakita ng pisikal na kilos, kundi ng kaluluwang nagtatagpo. Pagkatapos ng sandali, humiwalay ako sa kanya at pareho kaming ngumiti. Sa aming tabi, nakita namin si Tala na nakatayo na ngayon sa pagitan namin. Ang kaniyang mga mata ay malinaw at ang kaniyang muka ay masigla. Mommy, Daddy, tawag niya. Ang tawag na yon ang huling lunas sa lahat ng aking sugat. Nagkatinginan kaming dalawa ni Marisol. Wala nang pagdududa, wala nang kasinungalingan. Ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa yaman, kundi sa katapatang ibinigay sa gitna ng pinakamalaking pagsubok. Tara na, Marisol, sabi ko, hinawakan ang kaniyang kamay. Mayroon tayong paglalakbay na kailangang tapusin, ang pag-uwi natin sa Leyte. Lumabas kami ng opisina, hawak ang kamay ng isa't isa, at si Tala ay masayang nakasakay sa aking balikat. Ang aming destinasyon ay hindi na ang Manila na puno ng artipisyal na tagumpay, kundi ang baybayin kung saan nagsimula ang aming tunay na pag-ibig at paghilom. Ang pag-alis namin sa Manila ay hindi isang pagtatakip ng kurtina sa isang tapos na dula, kundi ang pagbubukas ng isang bagong entablado sa Leyte. Ang aming sasakyan ay hindi na ang marangyang sasakyan na minamaniobra ng aking dating Chuper, kundi isang matibay na SUV na pinili ni Marisol para sa mga kalsada sa probinsya. Sa unahan, ako ang nagmamaneho, at sa likod, si Tala ay nakaupo sa pagitan namin. Ang kaniyang maliit na kamay ay nakahawak sa braso ni Marisol. Ang tanawin sa labas ng bintana ay dahan-dahang nagbago. Ang matataas na gusali ay napalitan ng malalawak na taniman ng palay, at ang siksikang trapiko ay naging mga puno ng niyog na yumuyuko sa hanging nagmumula sa dagat. Ang pagbabagong ito ay tila naglilinis din sa aking kaluluwa. Ang bawat kilometrong nilalakbay namin ay nag-iiwan ng isang bahagi ng dating Krisanto, ang Krisanto na nagtitiwala sa pera at kapangyarihan. Pinasimulan ni Marisol ang usapan. Tinitingnan ng karagatan na unti-unting lumilitaw sa di kalayuan. Naalala mo ba, nung una, kitang nakita na nagtataka kung bakit ako naglaba ng mga damit mo nang walang bayad? Tanong niya, may bahid ng bahagyang ngiti. Ngumiti ako pabalik. Oo, akala ko isa kang anghel na nagkamali ng daan. Ngayon, alam ko na hindi ka anghel. Ikaw ay isang babaeng mas matatag kaysa sa sinumang hari na nakilala ko. Huminto kami sa isang maliit na bayan sa baybayin. Una naming pinuntahan, si Aling Nena. Siya ay nakaupo sa kaniyang maliit na beranda, nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ang kaniyang mga mata ay lumapad nang makita niya kaming tatlo. Anak, Krisanto! Lumapit siya at yumakap kay Marisol ng mahigpit. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko na tila nagdarasal. Inabot ni Marisol ang isang sobre na mas makapal kaysa sa kaniyang naipon noon. Aling Nena, ito po ang bayad sa lahat ng utang ninyo sa amin at isang maliit na regalo para sa inyo. Magretiro na po kayo at magpahinga. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa amin. Iyang luha ay lumitaw sa gilid ng mata ni Aling Nena. Marisol, hindi ko kailangan ng pera mo. Sapat na nakita kong masaya ka na. Kailangan po ninyo, Aling Nena, hindi para sa akin, kundi para sa inyong sarili. Ito ang huling utang na loob na babayaran ko, ang pag-aalaga ninyo sa aking kapwa. At dito na po ako magtatayo ng bagong buhay, hindi na ako babalik sa Maynila. Tiningnan ako ni Aling Nena. Nakita niya ang pagbabago sa aking tindig. Walang yabang, tanging paggalang. Tumango siya ng may pag-unawa. Pagkatapos ng pagdalaw, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Ang huli naming destinasyon ay isang lupain na malapit sa dalampasigan.
ang lugar kung saan nais ni Marisol na itayo ang kaniyang healing center. Ang lupain ay payapa, ang lupa ay tuyo, ngunit may potensyal. Walang marangyang bahay na naghihintay, isang maliit na kahoy na istruktura na tila isang simpleng bahay ang nandoon na. Iyon ang ipinagawa ko habang abala kami sa kaso. Hindi ito Manila, Marisol, sabi ko habang hinahawakan ng kaniyang kamay. Hindi ito ang palasyo na inakala mong kailangan ko. Ito ay bahay. Dito, hindi na tayo magpapanggap. Dito, hindi na tayo magkakaroon ng utang na loob, kundi pag-ibig na walang kondisyon. Bumaba kami mula sa sasakyan. Ang hangin ay may amoy ng asin at kalayaan. Si Tala, na gumising sa maaliwalas na liwanag, ay agad na tumakbo patungo sa puting buhangin. Pinanood namin siya. Ang aming mga anak na dating halos mawala sa amin ay tumatakbo ng masigla sa dalampasigan. Ang kaniyang pagtakbo ay malakas. Malayo na sa takot at sakit. Lumapit ako kay Marisol. Hindi ko na kailangan ng mga salita. Inabot ko sa kanya ang isang simpleng singsing na gawa sa pinanday na pilak, hindi ginto, na may nakaukit na 2 maliliit na puso. Marisol, hindi ako magtatanong ng kasal sa iyo ngayon. Hindi ito ang gusto mo. Ang gusto ko lang ay hayaan mong maging katuwang mo ako sa pagpapalaki kay Tala at sa pagtatayo ng pangarap mo dito. Ang kaniyang mga mata ay puno ng tubig, ngunit ngayon, ang luha ay luha ng kaligayahan. Kinuha niya ang singsing at isinuot sa kaniyang daliri. Crisanto, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, sabi niya. Habang ang kaniyang boses ay nanginginig, inilagay ko ang aking kamay sa kaniyang balikat. Ang isang kamay ay nasa kaniyang baywang. Hinalikan ko ang kaniyang noo ng matagal. Ito ay isang pagtatalaga, isang pagpapakita ng paggalang, at isang pagpapatunay ng pag-ibig na natuklasan sa gitna ng apoy. Huwag mo akong pasalamatan, Marisol. Sa amin ito, sa ating tatlo. Doon, naglakad kami patungo sa dalampasigan, papalapit kay Tala. Ang araw ay papalubog na, nagbibigay ng kulay kahel at rosas sa kalangitan, isang perpektong kulay para sa isang bagong simula. Niyakap ko sila, si Tala sa aking kaliwa, si Marisol sa aking kanan. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ng aking kayamanan ay nagpakita sa akin. Hindi ang mga gusali, hindi ang mga negosyo. Ito ay ang init ng 2 taong mahal ko na matagumpay na nakatakas mula sa kadiliman patungo sa isang maliit, payapang bahay sa baybayin. Ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi ang ginto, kundi ang puso na handang magbigay ng walang kapalit. Ang simoy ng hangin sa Leyte ay may dalang amoy ng dagat at pag-asa. Hindi kami nagkaroon ng marangyang kasal na may daan-daang bisita o mga alahas na nagkikislapan sa ilalim ng araw. Ang aming kasal ay nangyari isang gabi sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng maliit na tahanan na aming binuo, isang simbolo ng pagpapakumbaba at pagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng dekorasyon. Nakatayo ako sa tabi ni Marisol na ngayon ay abala sa pagtatanim ng mga bagong punla ng bulaklak sa labas ng aming bakuran. Si Tala, na malusog na ngayon, ay abala sa pagkuha ng mga bato sa dalampasigan. Ang kaniyang tawa ay nagpapaligaya sa buong isla. Oo, ang pagpapatawad ay hindi isang desisyon na ginawa isang beses lang, kundi isang proseso na aming isinasabuhay araw-araw. Pinatawad ko ang aking sarili sa aking pagiging pabaya at pinatawad kami ni Marisol sa aming mga pagdududa. Ang bawat araw na magkasama kami ay isang patunay na ang pagpapatawad ay humahantong sa mas malalim na pag-unawa. Dito ko ito nahanap. Ang kapayapaan ay hindi sa pagmamay-ari ng Makati, kundi sa pag-aaruga kay Tala at sa pagtatrabaho kasama si Marisol sa Tala Healing Center. Ang aming sentro ay lumago.
nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga batang may sakit sa puso. Ang kapayapaan ko ay ang makita si Marisol na nagtuturo sa mga ina kung paano magluto ng masustansyang pagkain gamit ang kaunting pera. Ang kaniyang natural na talino sa pagiging praktikal ay nagiging inspirasyon. Si Celestine ay nakahanap ng hustisya sa loob ng mga pader ng kulungan. Ang kaniyang pinakamalaking parusa ay ang paulit-ulit na pagdinig sa mga balita tungkol sa amin. Ang aming kaligayahan na nakikita sa mga dyaryo at mga social media posts na patuloy na ipinapadala ni Aling Nena sa kanya. Ang kanyang hiya ay walang hanggan. Si Doña Imelda, matapos mawala ang kaniyang karangalan at ari-arian, ay natagpuan ng sarili sa isang simpleng buhay sa isang maliit na probinsya. Araw-araw, nakikita niya ang mga benepisyaryo ng Tala Foundation na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kaniyang itinapon. Siya ay nabubuhay sa panghihinayang ang kaniyang sariling karma. At si Rafael? Siya ay nahuli sa isang airport sa Hong Kong. Ang mga ebidensya mula sa USSB ay sapat upang habang buhay siyang makulong. Kami naman ni Marisol, ang aming relasyon ay lumago mula sa utang na loob patungo sa isang matibay na pagmamahalan. Wala kaming ginagawang malalaking pagpapakita ng pag-ibig. Ang aming kilig ay nasa mga simpleng bagay. Sa gabi, kapag inilalagay na ni Tala ang kanyang ulo sa pagitan namin, madalas ay hinahawakan ni Marisol ang aking kamay. Ang kanyang mga palad ay malambot na ngayon dahil sa pag-aalaga sa mga bulaklak, hindi na sa labad. Isang hapon, habang nakaupo kami sa duyan, tinitingnan ang paglubog ng araw na ginintuan ng karagatan, lumingon si Marisol sa akin. Crisanto, nakita mo ba? Hindi natin kailangan ng mga gusali sa Makati para maging mayaman. Ang yaman natin ay ang pagtulog ni Tala nang walang kaba sa dibdib. Hinalikan ko ang kaniyang noo. Marisol, ikaw ang aral na hindi ko kailanman gustong kalimutan. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang melodrama na puno ng trahedya at pagbawi. Ito ay isang kwento ng pagbabago, pagpapatawad, at ang tahimik na kaligayahan ng isang babae na nagpakita ng kabayanihan sa gitna ng kaniyang pagiging mababa. Ang aming istorya ay nagpatunay na ang tunay na rebirth ay nangyayari kapag tinanggap mo ang liwanag mula sa pinakamadilim na lugar.